Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito namang si Cheloy Garafil. Si Cheloy Garafil may sagot na rin. Ano naman ang kaso ni Cheloy Garafil? Actually, si Cheloy Garafil wala namang kaso. Ilinaw ko lang, wala namang kaso si Cheloy Garafil. Si Cheloy Garafil ay Secretary General ng House of Representatives. Mga kabunyog. Secretary General yan ng House of Representatives. Anong ibig sabihin ng Secretary General ka? Parang ikaw yung pinaka-chief of staff ng buong House of Representatives. So sa kanya pinadala ng ombudsman yung subpina. Ano ba yung subpina? Subpina ng mga SALN ng mga kongresista. Mayroon kasing iniimbestigahan ang ombudsman ng mga kongresista kasi maraming nababanggit na mga kongresista. Ngayon, kumbaga nasa pag-iimbestiga ang ombudsman, gustong makumpleto ng ombudsman ang documentary evidence. At isa talaga sa matibay kaagad na ebidensya dyan ay yung documentary evidence ng mga SALNs, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Halimbawa, yung biglang paglubo ng Statement of Assets, saka net worth ng mga kongresista, tulad ni Congressman Garjola. Yun, kongresista yan ng CWS party list. Ano yun? Maraming mga, kontratang nahawakan. Kontraktor yan eh. Kongresista na kontraktor. Ganon din yung congressman ng Iloilo, Oswag Ilonggo, si Congressman Ang, party list din yan. Yung congressman ng Benguet, si Eric Yap, dating Appropriations Committee chair yan. At yung kapatid niya, si Congressman Edvic Yap, CIS party list. Marami pa yan. Marami pang mga kongresista. Yung Congressman Momo ng Surigao. Maraming mga kongresista ang nababanggit bilang mga contractors. Ibig sabihin, kongresista na contractors. So ngayon, mga kabunyog, ang ginagawa dito, gustong makuha ni Ombudsman Boying Rimulya yung kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Gustong makuha yan ni Ombudsman Boying. Kasi gagamitin niya nga sa pag-file ng mga kaso sa mga kongresista. So ngayon mga kabunyog, ang problema dito kay Attorney Cheloy Garafil, hindi naman binibigay sa ombudsman. So napipiko na ang ombudsman. Napipiko na. Sabi ni Ombudsman Boying, pag hindi mo pa binigay sa amin yan, iko-contempt ka namin. Pangalawa, kung hindi pa rin, isususpend ka namin o kaya tatanggalin ka namin. Sususpindihin sa pwesto. Yan ang babala ni Ombudsman Crispin Rimulya kay House of Representatives Secretary General Cheloy Garafil kasunod ng pagsasawalang bahala umano nito sa mga hinihinging Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng Office of the Ombudsman mula sa Kamara. Ayon kay Rimulya, nagpadala sila ng subpoena para makakuha ng kopya ng SALN ni Sofronio Gabunada, Deputy Secretary General ng House of Representatives. Kailangan anya ito para sa mga inihahanda nilang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal, ngunit ayaw umanong tanggapin ng security ang ipinadala nilang subpoena. Public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Giit pa ng Ombudsman, matagal nang umiiwas ang SecGen sa mga ganitong responsibilidad at hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na SALN ng mga kongresista na dati pa nilang hinihingi. Isang linggo ang ibinigay na palugid ni Rimulya kay Garafil para maisumite ang mga dokumento sa kanilang tanggapan. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag at sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Samantala ngayong araw, inaasahang ilalabas ng Ombudsman ang subpoena para hingin ang kopya ng SALN ng lahat ng mga kongresista simula noong nakaraang 10 taon o kung gaano katagal na sila sa serbisyo. Kabilang na rin ang SALN ng Secretary General at Deputy Secretary Generals simula noong nakaraang 10 taon. At sana, huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. May kapangyarihan ba ang ombudsman sa ganon? Oo. May kapangyarihan ang ombudsman. Kasi lahat naman ng opisyal ng gobyerno
maliban sa mga impeachable officials at saka mga officials at saka sa mga kongresista at senador. Pero ito, hindi naman to kongresista si Attorney Cheloy Garafil. Ano lang naman to official ng Kamara. Ibig sabihin, House Secretary General. So, sabi ni Ombudsman Boying, pag hindi mo binigayan, binibigyan ka namin ng panahon. Ano ka namin? May gagawin kami sa'yo. Ito, warning ito. Ngayon, sinagot na ni Cheloy Garafil. Ito yung sagot. Basahin natin yung sagot, mga kabunyo. Ito yung sagot ni Attorney Cheloy Garafil. Pahayag ni Attorney ni House Secretary General Cheloy Garafil. Malaki po ang paggalang ng Office of the Secretary General sa Office of the Ombudsman at sa mandato nito. Ang mga komunikasyong ipinapadala sa House ay tinatanggap at pinuproseso ayon sa umiiral na mga patakaran. Sa kasalukuyan, tuwing Martes at Miyerkules lamang po ang on-site work sa House bilang bahagi ng ipinatutupad na work from home arrangement kaugnay ng energy saving measures. Wala po kaming intensyong magpakita ng kawalang-galang o umiiwas sa pagtugon. Ang lahat ng opisyal na komunikasyon ay aming aasikasuhin ng naaayon sa mga tuntunin may buong paggalang sa institusyon. Sa pahayag naman na inilabas ni Garafil, sinabi nito na malaki ang kanilang paggalang sa mandato ng Ombudsman. Wala anyang intensyon ang Office of the Secretary General na magpakita ng kawalang galang o pag-iwas sa pagtugon sa mga hinihingi ng Ombudsman mula sa kanila. Dagdag pa nito, ang lahat ng opisyal na komunikasyon sa kanilang tanggapan ay kanilang aasikasuhin ng naaayon sa mga tuntunin at may paggalang sa institusyon. So yan, mga kabunyuga, yan ang statement ni Attorney Cheloy Garafil, yung House Secretary General. Sa madaling sabi, ang sinasabi ni Attorney Cheloy Garafil, hindi naman daw nila binabaliwala at hindi naman daw hindi nila ginagalang ang ombudsman. Ginagalang daw nila ito. Kaya lang mayroon daw mga tuntunin, ang mga patakaran ng House of Representatives. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, medyo double-bladed itong sagot na ito ni Attorney Cheloy Garafil. Medyo double-bladed. Kung ako mag-a-analyze nito, ano ang ibig sabihin nito? Una, hindi niya pa maibibigay sa kagyat. Sa immediate, hindi niya maibibigay yung hinihingi ng ombudsman. Dalawang rason. Una, nasa sila ngayon? Nasa work from home arrangement. So ang pasok lang daw ay Martes at Miyerkules lang. So hindi nila maasikaso kaagad-agad yan. Mga kabunyog, kumbaga dito, ang sinasabi ni Attorney Cheloy Garafil, hindi namin maasikaso kaagad yan na maibigay kaagad ngayong linggo. Kasi busy sila na nasa kanya-kanyang mga bahay, ang pasok lang ay Martes at Miyerkules. Ang isa pang dahilan na sinasabi ni Attorney Cheloy Garafil, mayroong mga umiiral at proseso, may mga umiiral na patakaran at proseso ang House. Problema dyan ganito. Paano kung ang ibig sabihin ng proseso na sinasabi ni Attorney Cheloy Garafil ay yung dati pang patakaran ni Martires? Naalala niyo yung patakaran ni Martires noon? Ang patakaran ni Martires noon, kapag nire-request ang SALN ng isang official, dapat may consent yung official na yon. Di ba? Naalala niyo yung ganung Naalala niyo yung ganung policy ni Martires? Kaya gustong-gusto ng mga kongresista at mga senador yung policy ni Martires. Gustong-gusto rin yun ng mga Duterte. Bakit? Kasi ang policy ni Ombudsman Martires noon, hindi dapat ibigay ang mga SALN kung hindi pumapayag yung concerned official. Mga kabunyog. Yan yung policy dati ni Martires. Ganyan ba ang sinasabi ni Attorney Cheloy Garafil na umiiral na patakaran at proseso sa kanila? Kasi parang ganito hindi naman talaga maibibigay ni Attorney Cheloy Garafil na siya lang. Baka mapagalitan siya ng speaker. Ang speaker naman, kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kongresista.
Baka magalit sa kanya ang mga kongresista. Speaker, bakit mo binigay ang mga salin namin? So, actually dito medyo talaga ano 'yon, hindi malinaw yung sagot ni Attorney Cheloy Garafil. Ang sabi niya, hindi naman sa hindi namin ginagalang ang subpina ng ombudsman. Dalawa ang rason na sinabi niya bakit hindi nila kaagad maaksyonan. Una, wala silang mga pasok ngayon. Martes lang at Miyerkules. Work from home ang arrangement. Pangalawa, mayroon daw mga umiiral na proseso at patakaran. Kailangan din daw isaalang-alang yon. Ano ba yung sinasabi niya na umiiral na proseso at patakaran? Ang sinasabi niya bang umiiral na proseso at patakaran ay yung hindi pwedeng ibigay yung salin kung walang consent, yung concerned na official? Kapag ganyan yung in-invoke ni Cheloy Garafil, magagalit talaga si Ombudsman Boying Rimulya diyan. Magagalit si Ombudsman Boying Rimulya. Kasi sa policy ni Ombudsman Boying Rimulya, dapat yung mga salin na yan, ibigayan kapag ni-request. Kaya lang, syempre kasi, alam naman natin ang salin na yan ng mga kongresista, magagamit talaga yan sa pag-file ng mga kaso laban sa kanila. So parang papayagan mo bang ibigay ang martilyo na ipupukpok sa kanila, sa ulo nila? Yan din yung, ipit din talaga dyan si Cheloy Garafil. Ipit dyan si Cheloy Garafil. Medyo mahirap yung sitwasyon dyan ni Cheloy Garafil. Kasi, anong gagawin niya? Susunod siya sa order ng ombudsman? Mapapagalitan siya ng kanyang boss. Sino ba ang kanyang boss? Ang speaker. Ang speaker ng Kamara ang kanyang boss. So, kailangan may go signal ang speaker ng Kamara. Kaya lang, politiko rin ang speaker ng Kamara. Kailangan niya ring protektahan ang mga kongresista niya. Diba, mga kabunyog? Yan. Kaya medyo naiipi talaga si Attorney Cheloy Garafil dyan. Kaya yung sagot ni Attorney Cheloy Garafil, safe yon. Ang sabi niya, hindi namin ginagalang ang ombudsman, kinikilala namin ito, pero hindi namin maasikaso yan kaagad-agad dahil kulang ang mag-aasikaso. Kasi ang trabaho sa kanila ngayon ay work from home ang arrangement. Tuesday at Wednesday lang. Pangalawa, may mga processes at rules, procedures sa loob ng Kamara sa kanyang mga bagay. So, ibig sabihin, hindi yan mailalabas kung walang go signal ang speaker. Ang speaker naman, kailangang i-consider ng speaker yung mga kongresista. O kaya lang, ang policy na kasi ngayon ni Ombudsman Boying, hindi na yung kay Martires dapat sundin na talaga yon. Saka kung wala naman talagang kinakatakot, bakit hindi linalabas yung mga salin na yan? Yan ngayon yung hinanakit ni Ombudsman Boying. Bakit kami sinusubpina nyo tungkol sa salin ng Vice President? Kami naman may subpina sa inyo, salin naman ninyo ng mga kongresista, ba't hindi nyo ilalabas yan? Di ba? Kaya medyo ito, makikita natin ito pagdating ng araw, anong mangyayari dyan. Magkakaanuhan ito. Pinagbibigyan muna sila ni Ombudsman Boying. A-attend muna siya sa April 14. At dadalhin niya yung salin ng Vice President kasi sinubpina siya. Pero ang sinasabi niya naman, kami naman, may subpina rin kami sa inyo. Dapat sagutin nyo rin yun. Anyway, mga kabunyog, abangan natin anong mangyayari dito. So sana naunawaan natin itong mga nangyayaring ito sa pamamagitan ng aking mga talakayan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.